Good day. I am Engineer June Villarreal, a civil engineer, graduate and passed the board examination in 1979. And I'm here to discuss about construction, specifically building constructions. First, we'll discuss about how you can get a building permit from your local engineering department. Okay, if you're planning to build a house, you must first have your terms of preference, meaning kung ano ang gusto mo doon sa bahay mo, kung gaano kalaki, ilang kwarto, CR, kung gaano kalaki ang buong bahay, kung first floor, may second floor. Yan ang terms of preference. Kailangan alam mo yun. And then you should have budget. Kailangan alam mo kung saan ang budget mo para pagpagawa ng bahay. At least may idea ka kung magkano ang kaya mong gastusin para may tayo ang bahay. Saka ka lang magkukonsult sa architect o engineer. Ngayon, yung engineer or architect, you can negotiate para sa bayad nila, yung fee nila for preparation of plans, preparation of bill of materials, and technical specifications. Lahat yung gagawin ng architect o kaya ng engineer. At pag nagkasundo na kayo sa kanilang fee o sa kanyang fee, eh pwede mo nang i-discuss sa kanya yung gusto mo mangyari sa bahay. Kailangan nyo rin puntahan ang site para ma-discuss yung terms of preference. Pagkatapos noon, magagawa na yung architect or engineers ng preliminary design of plans, specifically yung floor plans. Kailangan may gawa nyo muna ang floor plans, pakita sa'yo yung preliminary, at kung meron kang mga correction, pagbabago, pwede mo i-discuss kanya. Dahil madali namang ma-edit ngayon yung mga plano, yung mga nakakat, madali lang i-edit yan. Tapos hanggang sa pagkasundo kayo, hanggang sa ma-perfect nyo yung plano ayon sa kagustuhan mo. Pag satisfied ka na sa plano, pwede na ipa-print, pati yung bill of materials pwede na ipa-xerox, at saka yung technical specification pwede mo na siyang bayaran pagkatapos nito. Ngayon, i-discuss ko dito, minsan gusto nating i-loan ang building construction. At kulang tayo sa budget, kailangan i-loan natin. Kasi minsan ang halaga ng construction ngayon, kasi napakamahal ng mga materials ngayon, ito matakbo sa 30 to 35,000 per square meter ang halaga ng construction. Finish na yun, labor and materials. So kung may ang bahay mo ay pinagawa mong plano ay 100 square meter, edi tatakbo ng 3 million yan to 3.5 million. Kompleto na yan, labor and material. Kaya di-discuss natin ngayon dito kailangan mong, halimbawa dito gusto mo ipasok sa loan, sa bangko ang loan mo,
at kailangan mo mag-submit ng mga technical documents sa bangko. Narito ang mga kailangan mo i-submit. Number 1, complete detailed building plans. Ano yung mga building plans? Architectural, civil plans, plumbing, electrical, at saka mga detailed drawings. Lahat yung kailangan signed and sealed by an architect or an engineer. And then, sasabit mo din yung technical specifications. Also signed and sealed. Yung technical specification, nakalagay doon yung mga klase ng materials na gagamitin. And also bill of materials. Yung bill of materials, nakalagay doon yung mga materials mo, quantity, at saka yung cost. Doon lalabas kung magkano ang cost ng project. Also, sasabit mo rin yung transfer certificate of title. Kailangan din yon. And tax declaration, updated tax declaration, and also updated tax clearance. Yun ang mga technical documents. Yung ibang documents, hindi ko na alam. Dahil sa mga bangko, may mga requirement pa silang iba para sa mga maglo-loan. Okay? Alam mo, na-approve na yung loan mo. Hindi may mga approve. Na-approve na yung loan mo. Hindi ibig sabihin pwede ka na magsimula. Sa construction, huwag kang gagalaw doon muna sa site mo. Huwag kang maghukay. Kahit maghukay, bawal. Dahil malaki ang multa. Pag na-inspection yan ng munisipyo or ng city hall, malaki multa mo. Submit mo muna ang mga requirements mo sa city hall. Okay? Ito naman ngayon para pag-apply mo ng building permit. Saka sa city hall, humingi ka ng mga forms para sa building permit. Dali mo sa architect o engineer na gumawa ng plano. Kailangan kasi niya pirmahan yon. At saka siya rin ang maglalagay doon ng mga details, technical details doon sa building permit forms. Okay? Pipirma doon sa building permit forms ang engineer or architect na gumawa ng plano. Liwanag, pipirma yung engineer or architects na gumawa ng plano. At meron din doong lugar na pipirma rin architect or engineer na in charge sa construction. So magkaiba yun. Pero pwede rin na iisa lang. Pwede, kung sino gumawa ng plano, siya rin ang in charge of construction. Dalawa pipirmahan niya. Okay? Okay. Ngayon, ito naman ang mga requirements para sa building permit. Para sa building permit, okay, yung legal documents. Number 1, mga legal documents na kailangan mo i-submit. Yung transfer certificate of title, TCT, hindi yung sinabit mo sa loan mo, hindi rin sasabit mo. Ngayon, if applicant, kung ikaw aplikante, hindi ka ang may-ari ng lupa. Okay? Hindi ka ang may-ari ng lupa, iba, kapatid mo, kamag-anak mo, kailangan humingi ka ng authorized affidavit of consent mula doon sa owner ng lupa. Kasama yon. Yung TCT niya, pangalan sa kanya, saka authorization niya na consent na magpapatayo ka ng bahay sa kanyang lote. Okay? At saka susunod, sabit mo rin ang updated tax declarations ng lupa.
Updated, kailangan. Updated tax clearance also of real property for the land. Okay? Number 4, kailangan din ng barangay clearance. Okay? Barangay clearance. Also, homeowners clearance. Kung nasa subdivision ka, kailangan ng homeowners clearance. Also, kailangan mo rin mag-submit ng neighbor's consent. Bahay mo, yung nakatira sa kanan, yung nakatira sa kaliwa, yung nakatira sa likod. Lahat yun kailangan kunan mo ng neighbor's consent. Okay? Sasubmit mo rin yun. Okay. Pumunta naman tayo sa technical documents na kailangan mong i-submit para sa iyong building permit. Okay? Unang-una yung application form for building permits. Mamaya di-discuss ko. Mamaya napapakita ko sa inyo yung mga forms na yan. Application forms. Number 2, location clearance application form. Number 3, lot plan with vicinity map, signed and sealed by a geodetic engineer. TCT yun, may TCT ka nga, kailangan kasama doon, mayroon ding lot plan, yung lupa mo with vicinity map, signed and sealed by a geodetic engineer. Importante yan. Number 4, photocopy of the updated valid PRC IDs and PTR of your architect or engineer. Sinong nakapirma doon sa building permit forms at saka yung in charge of construction doon sa building permit forms, kailangan mag-submit ng Xerox copy ng kanilang PRC ID at saka yung PTR. Kailangan may PTR sila. Tsaka pipirmahan nila yung Xerox na yun. 3 signature. Yung photocopy na yun. 3 pirma. Okay? Also, number 5 to be submitted ay technical specifications. Yung di sinabit mo sa bangko, yun din. Signed and sealed by architect or engineers. Also, the bill of material, signed and sealed by architects or engineers. Okay? Ngayon, kung ang bahay mo ay 2 palapag, pataas, 2, 3, 4 na palapag, kailangan mayroong structural design and analysis and computations. Kailangan pirmado at gawa ng structural engineer. Hindi lang civil engineer, kundi structural engineer. Yan ay para sa second floor pataas. Also, for 3-story building na pataas, kailangan din ng soil bearing test report. Ang soil test ay ginagawa sa lupa. Aanuhan niya ng test at para makuha ang soil bearing pressure ng lupa. Importante yun. Para malaman kung yung lupa mo ay malambot o pwedeng tayuan ng building. Okay? Soil bearing test report. Okay, number 9. Complete and detailed building plans. Ito na yung plano na pinagawa mo. Lahat na yan. Architectural, civil, plumbing, electrical, details. Signed and sealed also by architect or civil engineer. Sabit mo yan.
Also, last but not the least, kailangan submit ka rin ng Construction Safety and Health Program. Ito requirement ng DOLE. Yan. Ang sasabit mo rito, yung kailangan bumili ka ng mga first aid kit. Ano mo yung mga first aid kit? Alam mo na yun. Yung mga ano sa sugat, gamot sa sugat, mga pang first aid. Kukunan mo ng picture yon, yung mga binili mo, pati yung resibo, i-attach mo, sasubmit mo. And then, sasubmit mo rin yung construction methodology mo. Ilang tao ang gagamitin mo sa construction. Ano-ano mga gagawin nyo. Sasubmit mo sa DOLE yan, requirements. Okay? Ngayon, kung naisubmit mo lahat yan, huwag ka muna uli gagalaw sa project site. Hindi ka pa pwede, kahit paghukay, hindi ka pwede. Pag nasabi mo, hintayin mo matapos ang process hanggang makuha mo ang building permit. Paghukay, hindi rin pwede. Pag hindi ka pa tapos, pag hindi pa approve, malaki multa dyan. Kasi bago ka magsimula, mag-i-inspect mo na ang City Hall o Munisipyo Engineering. Titingnan yung site mo, titingnan yung boundaries mo, yung property line. Baka naman yung plano mo ay mano na sa kabilang lote, o nag-ano ka na, nag-encroach ka na sa ibang lote. Pero kung hindi ka pwedeng mag-ukay dahil baka mali yung hinukay mo sa kabilang lote na. Kaya importante, wala mo nang magagalaw. Pag nagpunta ng inspektor, walang makikitang hukay, wala pang ginagalaw. Pwede ka sigurong magtayo ng barak sa maliit, o mag-ano ka ng bakod, ng palibutan mo ng, pero hindi pa yung permanent na fence. Kailangan yung temporary fence. Hukay, hindi pwede talaga. Nangyari sa akin yan eh. Nagukay kagad ako. Nung makita ng inspector, ang laki ng multa ko. May 10,000. Kaya, importante, huwag mo nang gagalaw. Hintayin mo ma-approve ang permit. Pag na-approve ang permit, saka ka magsimula. Sa susunod na ating programa, i-discuss natin yung mga construction method, yung mga paano gawin yung mga bagay na mas makakamura pero matibay naman. Pagmula sa footing ng isang bahay, sa poste, sa mga beams, slabs, roof beams, hanggang sa bubong ng bahay. I-discuss natin lahat ng ways. Alam mo, ang engineering, hindi lang naman yung para matibay yung bahay. Hindi lang yung stability ng structure, pati economics, pinagsasama yan. Hindi naman pagka sinabi engineer ang gumawa, tibay na matibay na, gagawin mo na yung pupunuin mo ng bakal yung structure mo, lalakyan mo ng poste para siguradong hindi babagsak. Hindi ka babagsak yun, pero napakamahal naman ng ginawa mo, di ba? Hindi practical. Diyan pumapasok ang engineering, kasi kinukompute namin ang laki ng poste, laki ng footing, ang laki ng mga beams, sizes, at saka ilan ng bakal na kayang buhatin ang load. Ngayon, may mga iba na hindi na kumukuha ng engineer, hindi na kumukuha ng architect, sarili na lang nila. At para makasigurado, tatambakan ng daming bakal yung kanyang structure. Marami na akong nakitang ganyan. Nangihinayang ako sa pera. At saka minsan nakakasama pa.
Lalo na pag yung mga beams pinuno mo ng bakal. Halimbawa sa beam pinuno mo ng bakal, kala mo matibay, pero hindi. Alam mo kung bakit? Pag maraming bakal yan, wala nang susuksukan yung concrete, yung post concrete mo, hindi na makakapasok. Pag nagbuhos ka, palpak, hindi mapupuno yung forma mo ng buhos dahil nasara na ng mga bakal mo sa dami ng bakal. Ngayon, pagkatapos magbuhos, kita mo yung loob, walang laman. Yan, ganun. Bale, didiscuss natin yan sa susunod nating pagkikita. Yung mga, bibigyan ko kayo ng mga sample at mga drawings para malaman nyo ang tamang construction method. Ganyan na po. Naway, nabigyan ko kayo ng magandang tips para sa pagkuha ng building permit at mga kailangan para sa loan. Salamat po and God bless.